Bigyan natin ng matindi at malakas na palakpak si Lord. Come on. Worship! Give the highest worship, the highest shout of praise to the King of Kings, to the Lord of Lords, the author of our lives. Oh, we worship you. Oh, we honor you. We give you the highest praise. We give you the glory. Let your mouth sing praises. Oh, you are worthy. You deserve all the glory. Nothing compares to you, Lord. Oh God, we thank you for the open heavens in this place. Salamat sa presensya nyo, Panginoon. Hindi kami karapat dapat katagpuin. Ngunit laging pag kami nagsasama-sama, Panginoon Diyos, nagpupuri sa inyong pangalan, kayo bumababa sa aming kalagitnaan. Kaya salamat, Lord, for your presence is thick in this place. Ramdam na ramdam namin, Panginoon, ang inyong presensya. Oh, our hearts, ang mga puso namin, we are jumping for joy, Lord, today. Because your presence is so manifested in this place. Kaya salamat, Panginoon, you deserve the worship, the glory, deserve the adoration of your people. Panginoon, ngayong oras na ito, we want to be willing and clean vessels of your power, of your presence. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, at nagpapalinis ng inyong banal na dugo. Hayaan niyo po that today will not only be a day that is routinary. Narito kami, Panginoon, expecting something great and something new from you. Lord, we believe that today is a privilege for us to meet the King of Kings and the Lord of Lords in this place. Lord, salamat. Ngayon pa lamang nililinis na kami ng inyong dugo. At hayaan niyo po, ialay namin sa inyo ang buong gawaing ito na walang ibang maparangalan at maitaas kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Ang dakilang pangalan niyo lamang, Lord, ang matatanyag sa aming kalagitnaan. At Panginoon Diyos, lahat ng pangalan ay luluhod sa inyong pangalan ngayong araw na ito. Anumang sakit karamdaman na pinangalanan ng doktor ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kahirapan ay luluhod sa pangalan ni Jesus. And today, Lord God, we are expecting that we will not only be informed, but we will be transformed by your word, by your presence, and by your power. Lord, lalabas kami sa lugar na ito, dala-dala ang pusong sumasamba at nagpupuri. Salamat, O Diyos, sapagkat this moment, Lord God, we are expecting we will come out of this place better versions of who we are. Kung paano kami pumasok, kami mas mainit, mas naglalagablab sa paglabas namin sa pintuang ito. Muli, salamat, O Lord God. We claim the victory and we declare the total defeat of the devil because our worship is our weapon. And as warriors of the living God, we will not be warriors, but we will be worshipers today. Salamat, Lord, sa iyong papuri, parangal at pagsamba as we also dedicate to you all the worship services all throughout the globe of the whole JA1 family. To you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Woo! Let us declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. Come on. Ang ating pong kultura as J1 family, sabay-sabay po nating banggitin
I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po sa inyo. Yung katabi mo ba, nabati mo na rin ng good morning? Kung hindi pa, pakibati mo muna. Yung katabi mong hindi mo pinansin kanina, pansinin mo ngayon, sabihin mo, mas maganda ka pa, mas gwapo ka pa kaysa sa umagang ito. Amen. Sino bang excited today? Alam niyo, super excited ako because today is December the 1st. Meaning, ito po ang buwan ng pagsamba. December 15 will be our 26th anniversary celebration. Kaya po tayo excited din sapagkat ang buong buwan na to tungkol sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Woo! Palakpakan natin si Lord. Tuwing pinag-uusapan po ang pagsamba ay talaga namang ang aking puso po'y nagtatalunan sa kagalakan. Because it is really a privilege to worship Him. Hindi obligasyon, pribilehiyo. Amen? Ang ating pong minamahal na Bishop Art and Reverend Lynn, ngayon po ay nasa JA1 Rosario. Dahil anniversary po ng ating church sa Rosario, kaya po isama natin sa prayer ang katagumpayan ng gawain po natin sa JA1 Rosario. Amen. Praise God. Ang title ng ating pag-uusapan today, Don't Waste Your Worship. Don't waste your worship. Ang mga tao, nakakalungkot. Kung saan-saan, kung kani-kanino, sumasamba. We are created to worship. And we are created to worship only one God. Pero sa kinasamaang palad, marami pong tao ang sumasamba sa napakaraming Diyos-Diyosan. We are not only talking about graven images, but we are talking about the walks of life na meron tayo. Merong iba sumasamba sa salapi, sumasamba sa kanyang trabaho, sumasamba sa kung sinong tao. Pero ang Diyos ng JA1, siya lamang ang sinasamba ng JA1 family. Amen? The God of Abraham, the God of Isaac, is the God of JA1. At meron po tayong pag-aaralan ng isang napakatinding pagsamba sa Bible. And we can see it from the life of this woman in Bethany na nagbuhos ng lahat-lahat niya upang sambahin si Lord. Matthew chapter 26 verses 6 to 13. Let us all read. Jesus was in Bethany at the house of Simon, a man who had suffered from a dreaded skin disease. Sa ibang translation, leper. Dati po siyang ketongin pero pinagaling na. Verse 7, while Jesus was eating, a woman came to him with an alabaster jar filled with an expensive perfume. Sabihin nga po natin, alabaster jar. Which she had poured on his head. Binuhos daw po niya yung langis o yung perfume, yung pabango, sa ulo na ni Jesus. The disciples saw this and became angry. Nagalit na po ang mga disipulo. Why all this waste? They asked. This perfume could have been sold for a large amount of money and the money given to the poor. Pwede naman nating ibenta na lamang to. Pure nard ito, napakataas ng quality nito. Pero bakit sinayang lamang at ibinuho sa ulo na ng Panginoong Jesus? Verse 10, Jesus knew what they were saying. And so He said to them, why are you bothering this woman? It is a fine and beautiful thing that she has done for me. You will always have poor people with you, but you will not always have me. What she did was to pour this perfume on my body to get me ready for my burial. Now, I assure you,
that wherever this gospel is preached all over the world, what she has done will be told in memory of her. Everybody say, legendary. Yung babae sa kanyang ginawa, naging legendary woman of God. Question, when was the last time you offered something valuable to Jesus? Kailan yung huling panahon na may in-offer kang something valuable, mahalaga sa Panginoong Jesus? Sa tunay na buhay, we offer to God always, most of the time, when we go to church, when we go to school, bawat kilos natin is an offering. Do you know, hindi ka lang nag-o-offer pag nasa church? Kapag nasa labas, every action, every word is an offering, is a seed that you sow. Kaya po ang tanong na pangalawa is ganito, when is my worship valuable? Kailan ko masasabi na ang aking pagsamba ay mahalaga? Because ang topic natin is don't waste your worship. So let us see, 3 po ang puntos natin pag-uusapan ngayon. At ito po ay 3 levels. Hindi po ito pantay-pantay. Level 1, level 2, level 3. So 3 levels of worship's valuability. Yung pagiging mahalaga nito. Una, when others are affected by it. Malalaman mo daw na ang pagsamba mo'y mahalaga kapag ang iba ay naaapektuhan dyan. Kapag merong tumataas ang kilay, pag merong nagko-comment at nangbabash sa'yo. Matthew chapter 26, verse 7 to 9. While Jesus was eating, a woman came to him with an alabaster jar filled with an expensive perfume, which she poured on his head. The disciples saw this and became angry. Sa pagsamba po ng babae, may nag-react. Nakakalungkot. Okay lang sana kung ang nag-react ay mga Pariseyo, mga hindi mananampalataya. Pero ang nag-react ay mga disipulo. Hindi nila na-gets ang pagsamba na meron ang babae. Ang sabi nila, why all this waste? They asked. This perfume could have been sold for a large amount and the money given to the poor. Ang naging kilos ng babae ay ikinataas ng kilay ng mga disipulo. Sino po dito ang sanay ka na minamarites ka? Hindi ikaw yung marites, ha? Ikaw yung minamarites. Taas ang kamay. Walang gustong umamin. Yung minarites ka dahil sa iyong pagtayo sa prinsipyo at sa pagkilos ng ayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo, kung minamarites ka dahil sa iyong pagsamba sa Diyos, okay lang. Basta ang mahalaga, naapektuhan sila. Ay ano ngayon, pastor, kung sila'y naapektuhan, masama yun ah. Hindi. Okay lang na magalit sila dahil sa iyong pagsamba. Kasi dito mo napapatunayan na may impact ka sa buhay nila. Matuwa ka kasi nakapagtayo ka ng bahay sa kanilang utak na wala silang ibang iniisip kundi ikaw. Papasok lang sila sa opisina para tingnan ang suot mo at pag-aralan kung paano ka pupulaan. Magkikita-kita kayo sa classroom, titingnan lang nila kung ano ang dala mong baon, at sasabihin nila ang mga sari-saring mga salita. Kapag ganon, lagi kang pinapansin, ibig sabihin, ikaw ay may dating. Sabihin mo sa katabi mo, may dating ka pala. Naniniwala kayong may dating yung katabi nyo? Arrive na arrive ba yan? Alam mo, mahalaga yung may impact ka eh. Kasi dalawa lang naman niya eh. Either may impact ka o impacto ka. Pamimili ka lang whether you will be an impact to people or you will be an impacto. Ayaw natin maging impacto. Kaya ito, ay nako, nagtaasan ng kilay ng mga disipulo sa bawat pagsamba natin, sa bawat
problema na hindi mo pinroblema? Sa bawat paghihirap na hindi mo masyadong dinibdib? Sa bawat failure na hindi mo masyadong pinansin? Kasi alam mo, ang Diyos ay may alam ng mas magandang plano para sa iyo. Ang mga tao'y tumataas ang kilay. Nawala na nga, nakatawa pa. Nung wala nang nag-born again yan, doon nagka-leche, sorry for the word, ang buhay niya. Abay, diretso pa rin eh. Hindi niya ba napapansin niyo? Yung mga tao sa paligid ninyo, para mga disipulo yan. Ibig sabihin, darating ang time, magiging followers ni Jesus yan. Hello? Okay lang mag-comment sila sa'yo at tinitingnan at pinapanood ka nila. Kasi hindi binanggit dyan Pariseo, disipulo. Darating ang time, maboborn na ganyan mga yan. O ano, sino? Pamilya mo ba yan? Katrabaho mo ba yan? Kaklase mo ba yan? Hayaan mo lang silang mambash ng mambash sa'yo. Basta alam mo, nakapokus ka sa pagsamba mo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Kaya ganito na lang ang sabihin mo at i-post mo ito sa Facebook, i-post mo sa social media account mo, ito ang sabihin mo, for all of you who gossip about me, thanks for making me the center of your world. Kung alam mong lagi kang pinag-uusapan, maging motto mo to. Salamat at ako'y sentro ng inyong mundo. Darating ang time, si Lord na magiging sentro nyo. Katitingin nyo sa akin, katitingin ng mga tao sa JA1 family, maya-maya hindi nila alam na born again na sila. Iyan ang epekto ng matinding pagsamba. May mga ibang taong nababago dahil sa pagsamba mo. Ang pinakamahirap po, hindi yung kagalitan hindi yung imarites. Ang pinakamahirap sa katayuan natin sa mundo ay yung narito ka sa mundo tapos walang pumapansin sa'yo. Sa tropahan, napakatinding parusa yung ikaw ay gawing invisible. Pag ikaw ay napagtripan sa tropa, sino ditong napagtripan ng ganon? Ginawa kang invisible. Kayo ay 10 sa grupo, tapos ikaw ay nagsasalita. Sino yun? Parang may inilapag kang plato. Lumulutang yung plato. Sino? Ginawa kang invisible. Alam nyo, napakasakit sa dibdib na ikaw ay gawing invisible. Kaya buti na lang pinapansin ka pa. Mas mabuti yan kaysa ikaw ay hindi na pinapansin. May kausap pa ba ako? Napakahirap maging irrelevant. Everybody say irrelevant. We can stand. Kaya nating tiisin na tayo ay kagalitan, pulaan. But we cannot stand being irrelevant. Bakit? Okay lang yun. Huwag lang maging invisible. Kahit anong sabihin kasi nung invisible, wala nang nakakarinig o nakakakita sa kanya. Alam nyo, ayaw po nila sa akin sa office. Bakit? Kasi hindi ko tinotolerate ang mga under the table nilang mga transaksyon. At ako din po, minomonitor ko ang kanilang time in at time out. Ako po ang nagbabantay doon because I know dapat lumagay tayo sa katotohanan. Kaya po marami pong ayaw sa akin sa opisina. Feeling nila ako'y sip-sip sa manager. Pero hindi nila alam, tinatayuan ko lamang ang dapat at katotohanan ng Biblia. Alam mo, tama ka lang doon. Ayos lang yun. Hindi naman kailangan na mahal ka ng lahat ng tao. Uulitin ko, hindi ka pinanganak sa mundo para pasayihin mo lahat ng tao. Bakit? Hindi ka naman artista. Hindi ka naman entertainer. You're not born in this world to entertain people. You are born in this world to have an impact to people. And entertaining them doesn't guarantee that you have impact over them. Ang mahalaga ay mahalaga ka sa mga taong mahalaga sa iyo. Ano daw?
Ang mahalaga ay mahalaga ka sa mga taong mahalaga sa'yo. Yung pamilya mo, inner circle mo, they know your worth and they know who you are as a person. Yun ang mahalaga. Huwag mo nang pansinin na sasabihin ng mga taong hindi ka naman tunay na kilala. Amen ba? 100 tao ang nakasalubong mo today. Binati kung gaano kaganda ang suot mo. Meron lang isa na bumati sa'yo. Alam mo, ayos sana yan eh. Kaso pink ang sinuot mo, dapat blue. Tapos ikaw, hindi mo na napansin yung 100 na nagsabi sa yung gaano ka kaganda. Tapos yung isa, nalungkot ka na. Eh bakit naman po hindi ako malulungkot? Eh asawa ko po yung nagsabi. Kayo namang mga asawa. Pagkakita nyo namang nag-effort na at ibinigay na ang kanyang todo-todo sa kanyang pananamit, ay inyo namang purihin. Amen? Uy. Inyo namang pasayahin ang araw ng inyong asawang babae sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang ganda. Amen ba mga lalaki? Pwede bang purihin mo ngayon ang asawa mo? Kahit by faith. Ang mahalaga, pinasaya mo ang araw niyan. Amen? Ang tawag po doon, words of affirmation. Kailangan ina-affirm mo din. Kung gaano kaganda yung asawa mo, hindi tayo sanay sa ganun, mga lalaki. Yung, ganda ng asawa ko talaga ngayong araw na ito. Talaga namang ako, pag nakikita kita, ang aking mundo'y kinikilig. Pati ang aking mga binti, kinikisig. Talagang ikaw ay sobrang in love sa pagsasabi. Alam niyo, ang asawa niyong babae, naku, lalo yang magmumukhang bata. Pero kapag hindi mo yan ina-affirm by positive words, hindi na yan mukhang bata, isip bata na yan. Pili, anong gusto mo sa asawa mo? Mukhang bata o isip bata? Mukhang bata. Kaya lagi mong papurihan yan. Sige nga, banggitan mo ng magagandang salita yung katabi mo. Banggitan mo ngayon. Sige, practicein natin. Pag yan ay hindi ngumiti, ewan ko na. Sige, pangitiin mo yung katabi mo. Pagandahin mo ang araw na yan. O, ano naging reaksyon niya? Tumawa ba? Bay, kita ko may nagkukuritan. Mamaya na pag-uwi yan. Huwag na kayong magkuritan dito, doon na sa pag-uwi ninyo. Magaling ba kayo sa pinag-uusapan at nag-gossip tayo, sabihan mo ng magaganda yung katabi mo para yung buong araw mo maganda? Buti na lang sa JA1 walang gossiper. Amen ba? Kasi kung gossiper ka, isipper mo na lang ang bibig mo. Otherwise, magulong mundo. Ewan ko nga ba, no? Bakit dumadami ang gossiper, hindi naman nanganganak? Meron ba lahing gossiper? May kilala ba kayong lahing Marites? Alam nyo, si Marites, kawawa na, no? Dahil pag sinabing Marites, laging tungkol sa gossiping. Palta naman natin, Tolits. Tol, anong latest? Gas-gas na si Marites, kawawa naman, si Tolits naman tayo ngayon. Ang mahalaga ay mahalaga ka sa mga taong mahalaga sa iyo. The worst thing that could happen to a person is not being hated, but by being ignored. Akala niyo yung kinagagalitan ka, worst na yon? Mas worse kung walang nakakapansin sa iyo. Paano ka magkakaroon ng impact kung hindi ka pinapansin? Kung wala ka lang. Mahal na mahal ka ba sa opisina nyo? O sa classroom nyo? Kasi dahil nakikita si Kristo sa iyo? O dahil magaling ka lang sumabay sa agos ng mundo? Na kahit mali na, ngumingiti-ngiti ka lang.
Yung pag tinanong ka nila, di ba born again ka? Nahiya ka pang umoo. Oh, born again ka pala. Anong stand mo pagdating sa pag-inom ng alak? Ngingiti ka lang. Bahala kayo. Sasabihin mo, wala naman. Ganon lang din. Bakit ka ganon? Natatakot po ako na baka maging judgmental ako. No? Being judgmental is different from judging correctly. Because sabi ng Bible, you can judge but judge correctly. And how do you judge correctly? By the standards that the Lord has set. Being judgmental is a reflection of the person that you are talking about. Sinabi mo ako'y judgmental, so ibig sabihin, ikaw ang unang judgmental. Kasi pinagbintangan mo ako na judgmental, ikaw ang nauna. Amen? Huwag mong iisipin na kapag meron kang itinamang mali, pag meron kang ipinoint out na malit, sinabi mo parang ito ang tama, ay nagiging judgmental ka, huwag mong iisipin ganon. Otherwise, you will be ignored. O baka takot ka lang ma-reject o mabash, kaya ayaw mong sabihin. Alam ng kaaway na hindi ka papanig sa kanya. Alam niya yon. Kaya masaya na siya kung ang Kristiyano ay madalaman lamang niya sa gitna. Ano ibig sabihin? Walang paninindigan, laging neutral, laging playing safe. Gusto ni Satanas, kahit hindi mo siya kampihan, basta gumitna ka lamang, okay na kay Satanas yun. Alam ng kaaway yun. Yung ikaw ay walang kadesi-desisyon. Honey, saan ba tayo kakain mamaya? Ikaw ang bahala. Dumating kayo sa inasal. Honey, anong order mo? Ay, ikaw nang bahala. Anong drinks mo? Ikaw nang bahala. Saan pambayad natin? Ikaw nang bahala din. Wala ka man lang ambag. Lahat na nagdesisyon yung, hello, sabi mo sa katabi mo, mag-ambag ka naman. Hindi yung ikaw lang ang tagakain, magbigay ka din. Tumapong ka din. Sino ditong mahilig bumisita sa kapitbahay? Aba naman, pag bibisita ka naman, magdala ka din kahit kaunti. Ika nga, pag sa Batangas, huwag kang pahuhula. Yung dadating ka sa lugar na yon, yung dinatnan mo, naku, ay wala tayong pagkain eh. Ikaw na dapat may dalang kahit kaunting isang bucket. Bakit ng ano? Bakit ng pagsisisi? Kasi pagdating mo, wala palang kanin. Ano bang ibig sabihin ko? Kapag ikaw ay tumutugon sa pangangailangan ng iba, nagkakaroon ka ng impact. Pero kung ikaw ba ang tutugunan ng iba, paano ka magkakaroon ng impact? Hindi ka papansinin. Naku, nandyan na naman yung manghihingi. Wala nang ginawa yan. Laging ang dala niyan sa opisina ay kanin lang. Bakit? Ay manghihingi lang yan ng ulam sa ating lahat. Ay JA1 yun. Oh my God. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagdidesisyon. Mula grade 7 hanggang college, beshi mo na yung katabi mo. Tapos hanggang ngayon, hindi niya pa rin beshi si Lord. Pero kayo, ang tagal nyo nang magbeshi. Pero never mong nabanggit sa kanya, ikaw pala born again, beshi. Ilang years na kayong magkasama. Kaya ka nagbibuild ng relasyon sa tao, ay hindi upang maging irrelevant ka. Huwag mong kakalimutan na dapat mabuild ang relasyon nila sa Diyos, hindi lamang sa iyo. Otherwise, you are missing the whole purpose kung bakit inilapit sila sa iyo ng Diyos.
Hindi nyo bansin, meron kayong barkada? Hindi aksidente na kayo nagkita-kita sa eskwelahan, nagkasama-sama ng ilang taon. Hindi aksidente yon. May purpose si Lord doon. Para pag na-build mo ang relationship sa kanila, naging influential ka, nagkaroon ka ng impact sa kanila, maiisama mo din sila sa pagsamba sa Diyos. That is the purpose. Kaya nga po ako'y tuwan-tuwa doon sa mga taong extrovert. Ano yung extrovert? Yung kahit hindi niya kilala, kahit saan mo dalhin, hindi siya ma-OP, ma-out of place. Bakit? Yung character nilang ganon ay napakagandang gamitin sa pag-aakay ng tao sa Panginoon. Hello? Hey, the evil rejoices when the good is silent. Tatandaan nyo to ha? Hindi pwedeng tahimik ka lang. Pagkita mo, nagkakaroon ng pagkakasala sa iyong harapan, sabi ng Bible, kapag hindi mo ginawa ang mabuti, nagkakasala ka rin. At masaya ang kaaway kapag tahimik ang mga anak ng Diyos. Kaya nga lagi natin sinasabi, there is power in your declaration. Kasi gusto ng kaaway, tahimik tayo. Amen? Magpapadala siya ng mga kontra sa pananampalataya mo. Para ano? Para tumahimik ka. Magpapadala siya ng duda sa mga pangako ng Diyos. Para ano? Para wala kang gawin. Para relax ka lang. Kaya nga inihalin tulad tayo sa asin, mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng asin na ibinudbod sa pork chop? Tapos yung pork chop ay matabang pa rin? Kasi yung asin ay tumabang? May ganun ba? Lahat ng asin, pag ibinudbod mo, umaalat yung binudburan. Kaya ang tawag sa iyo ng Biblia is salt. Kasi nagbibigay ka ng alat. Amen? Pag malapit ng mabulok ang karne, budburan lamang ng asin, humahaba ang buhay. Kaya pag ikaw ay nasa inyong school, nasa inyong tahanan, nasa inyong kumpanya, humahaba ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Bakit? Kasi ikaw ay asin. Nagdadagdag ka ng preservation sa kanila. Pero kapag dumarating ka, parang ang feeling nila sila'y nabubulok. Ewan ko, hindi kaya asin. Bagoong ka. Yung pork chop, pag inasinan ninyo, may choice ba siya? Tanong, may choice ba yung pork chop? Pork chop na eh. Yung pork chop. Sasabihin niya, ayaw kong umalat. Bahala ka dyan, asin. Pag inasinan na yon at nagkakontak na sa asin, wala na yung choice kundi umalat. Kaya kapag dinala ka sa lugar na kung saan ka naroroon, walang choice yung mga tao doon kundi makilala ang Diyos. Sumamba sa Diyos. Bakit? Ay kita ang buhay mo eh. Nabe-bless sila sa buhay mo. Kaya may purpose kung bakit ang dami mong amiga, ang dami mong tropa. May tropa ka sa barangay 1, may tropa ka sa barangay 2, hanggang barangay 24, at lahat ng barangay sa Batangas, meron kang kilala at may katropa ka, yan ay advantage mo. Dahil meron kang impact sa kanila. At ang gusto natin po yan. Kaya ito ang paalala sa atin ni Lord, huwag mong hahayaan na mawala ang alat mo, o ang influence mo, o ang relevance mo sa mundo. Hindi naman lahat may influensyahan mo. Pag naglagay ka ba ng asin sa pork chop, ay lahat ba yun inaasinan mo? Di ba'y kalat-kalat din lamang yon? Pero at least man lamang, pag nasa classroom ka, nababawasan ang pagmumura ng mga klase mo. Naranasan ko po yun eh. Na kapag ako'y nasa room na, yung magmumura, nababalitan, ay, purihin si Lord. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, may impact ka.
May influence ka. Hindi ka ba nagsasalita? Pagdating mo ba lamang sa lugar na yon, parang dumami ang anghel. Amen? Pero kapag dumadating ka sa isang lugar, nakakabasag-basag ang mga paligid, kailangan tanungin mo kung sinong kasama mo. Sabihin mo sa iyong katabi, may impact ka. Please lang po, wag nating sasayangin yon. Yung pag nakikita ka nila, dumating ka na, para bang may dumating na anghel. Kasi ayun ang understanding nila eh. Pag anghel, mabuti yan, banal. Pag nakikita ka nila, pinapatay nila yung kanilang pinapanood na malaswa. Aasarin ka pa nila. O yan na, patayin nyo na, nandyan na si Hallelujah, magtitinda na ng luya. Okay lang yun, nakantsawang ka nila. Basta ang mahalaga, hindi mo sila naiilid sa kasalanan, naiilid mo sila sa kabanalan. Bakit? Kasi ikaw ay asin. They may not like you, but at least they respect you. So don't lose your saltiness. Ano daw mangyayari pag nawala ang saltiness? Tinatapak-tapakan na lang ang asin. Bali, wala na siya. Wala na siyang epekto sa kahit kanino. Kaya huwag kang mawawala ang pagkaalat. Ang tanong, para kanino ang iyong kilos? This is the 1 million question today. Para kanino ka kumikilos? Para sa boss? Para kanino? Para saan nga mga post mo sa Facebook? Para saan yung mga status mo at my day mo sa Facebook? Para saan ang mga paglilingkod na ginagawa mo? Dapat pala, lahat ng ginagawa, iniisip, sinasalita natin, ay laging tuturo kay Jesus. Dahil yan ang tunay na pagsamba. Isaiah 43 verse 21. So that you, whom I have shaped and formed for myself. Hindi lang siya ang gumawa, ginawa niya para sa kanya. Will what? Proclaim my praise. Ikaw ay hinubog, binuo ng Panginoon para sa kanya, para ano? Para ituro mo lagi si Jesus. Sa bawat tagumpay mo, ang turo mo lagi, it's all about God. Sa bawat accomplishment mo, nabili mong bahay, nabili mong sasakyan, although nagpagod ka, although nagsikap ka, pero it is still all about God. Sa Kanya ang papuri. Why? Because that is the reason kung bakit ka binuo. Gusto mong tanungin ang purpose mo? This is your purpose. To praise, to proclaim His praise, and to worship His majesty. Anong purpose ko sa mundo? Ba't ako narito? Para ba dagdagan lang ang mga pogi sa mundo? Hindi. To proclaim His praise. Ang dami kasing tao ngayon KSP. Ano yung KSP, Pastor? Kuliglig sa parang? Kawatan sa pamahalaan? Maraming tao ngayon kulang sa praise. Kaya hindi nababago ang sitwasyon ng buhay mo, KSP ka. Kulang sa praise. Kulang sa pagpupuri. Pwede ba? Simulan mo nang magpuri ngayon? Sabihin mo sa iyong Panginoon, Lord, I praise you and I worship you. Number 2. Next level. Why or when is my worship valuable? Una, when others are affected by it. Pangalawa, when you yourself are affected by it. Verse 7 ng Matthew 26. While Jesus was eating, a woman came to him with an alabaster jar filled with an expensive perfume which she had poured in his head. Sa book of Luke and Mark, i-describe po ang halaga nito na ito daw po ay katumbas ng isang taong sahod. Magkano ang monthly sahod mo? Times 12 mo.
Yun ang halaga ng alabaster jar na may expensive perfume na daladala ni Maria at ibinuhos sa ulo. Sa ibang mga translation and accounts sa Book of Luke and Mark, ibinuhos ito sa paanan at pinunasan ng kanyang buhok. Pero sa Book of Matthew, dito lang binanggit na ibinuhos sa ulo ang perfume. At ang babaeng ito ay tinukoy pa na immoral. Sa ibang translation, binasag niya yung pabango, lalagyan, para lamang ialay sa Panginoon Diyos. At ang pabangong ito ay simbolo ng kanyang dating buhay na gusto niyang basagin at magpanibagong simula at iwan sa paanan ni Jesus. Sa madaling sabi, may sakripisyong naganap. Tanong ko sa iyo ngayon, anong gusto mong basagin na dating ikaw upang mas lalo kang makasamba sa Diyos? Meron ka ngayon dala-dala na napakahalaga sa iyong paningin. Very expensive. Maybe this is your ego. Hindi mo matanggap na kailangan mong ma-demote sa trabaho. Maybe this is your ego saying, your pride saying, hindi ko matanggap na nalulugi kami sa negosyo. Pero kapatid, pag yan day binasag mo sa paanan ng Panginoong Hesus at ibinuhos mo yung sariwang, mabangong, mamahaling, expensive na perfume, mayroon pong effect sa sarili. At ano po yung effect na yon? Ang sakripisyo mo ay laging may value sa Kanya. Masasabi mong may value lang at naapektuhan ka kapag ramdam mong may kurot sa puso mo ang ginagawa mo kasi may sakripisyo. Sabi nga ni David in 2 Samuel chapter 24, but the king answered, no, I will pay you for it. I will not offer to the Lord my God sacrifices that have cost me nothing. Pwede namang libre, pero bakit binayadan ni David? Kasi sabi niya, ayaw ko na meron akong sacrifice. Sabihin natin sacrifice. Kaya nga sacrifice, ibig sabihin mamahalin, mahalaga. Pero hindi mo inari ang halaga nito pagka ikinumpara sa halaga ng Panginoong Hesus. Anything that is valuable to you right now cannot compare to the value of the Lord in your life. Kaya wala ka dapat dalawang isip na kapag pina-offer sa iyo ng Diyos, huwag mo nang sayang. No! Don't be like the disciple. Sabihin mo sa Diyos, Lord, kulang pa nga ito. Pwede ba sabihin mo sa Panginoon, Lord, kulang pa ang buhay ko? Tama po ba yun? Pang out of the country nyo na sanang pamilya ngayong December. Pero sinabi ni Lord, papunta sana kayong Japan. Ready na ang lahat. Pero sabi ni Lord, anak, i-offer mo yan. Nangusap siya sa iyo, i-offer mo yan, anak. Ngayon lang kami maging ibang bansa. Pina-offer pa ni Lord. Pero walang tutumbas sa kahalagahan ng Diyos. Kaysa sa kahit anong meron kami. Alam namin, may susunod pa. Kaya Lord, para sa iyo to. Alam niyo ba, may testimony ako napanood. Nagkaroon yung isang tao ng opportunity na mag-abroad. At yung abroad na yon ay ang tagal niyang pinagpe-pray. He was praying for Australia for a very long time. At nung panahon na natanggap niya na ang confirmation na pwede na siya, approve na ang visa niya, mayroon na naghihintay na trabaho sa kanya, pero sabi ng Panginoon sa kanya, anak, nagtitiwala ka ba sa akin? Sabi niya, yes Lord, I trust you. Pues anak, hindi pa panahon. Yung pamasahe mo, lahat ng inipon mo, kasi siya ang gagastos eh. Lahat yun, i-offer mo sa akin. Hindi pa panahon. Alam niyo, sabi niya, Lord, ang tagal kong hinintay ito. And I believe ito na yung panahon na inilaan mo. Pero dahil sobrang close siya kay Lord, naririnig niya ang Panginoon.
Anak, hindi pa ito. Meron pang kasunod. Alam niyo, ang ginawa niya, ini-offer niya. Huwag mong i-offer. Ibili mo ng sasakyan yung pastor. Ha? Meron siyang hawak na 100 plus thousand. Sabi niya, nung una pa yon, malaki pang halaga nun. Sabi niya, ibili mo ng sasakyan ng iyong pastor. Alam niyo, sabi niya, Lord, future to namin eh. Finally, magbibigyan ko na ng magandang buhay ang aking pamilya. Pero ito, i-offer ko para pagpalain ng pastor ko. Magtiwala ka. Binili niya ng sasakyan. At habang binibitawan niya yung kanyang pera, umiiyak. Yung Australia ko, wala na. Tinawagan niya ang kanyang pastor. Pastor, ba't ka umiiyak? Dahil sa inyo. Anong ginawa ko sa iyo? Sabi ni Lord, ibigay ko sa inyo. Yung pang-Australia ko, ibili ko kayo ng sasakyan. Sabi nung pastor, umiyak din yung pastor. Sabi nung pastor, ikaw pala yun. Sorry ha. Hindi ko alam na ikaw pala ang tugon sa panalangin ko. Inirigalo niya, birthday ng pastor, inirigalo yung sasakyan. Kasi yung pastor, lagi naglalakad sa paghayaw. Nagpe-pray din yung pastor, kasabay ng pagpe-pray ng lalaki ng sasakyan. For a very long time, nagpe-pray. Ay sabay nagpray na unang tinugon yung sa pastor. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpastor ka din. Naunang tinugon yung pastor sabi ni Lord, ibigay mo sa pastor mo yan. Alam nyo, nung makuha ng pastor, wala pang isang linggo, nakaalis papuntang Australia yung lalaki. And take note, bihira lamang ito noon pa eh. Ewan ko ngayon ang proseso, I think isa-isang pumupunta. Pero during this time, ang plano niya lang ay siyang pupunta. Sabi ng employer niya, isama mo ang buong pamilya mo, dito kayo titira. Anong ibig kong sabihin? Kapag may sakripisyo ka at alam mong sabi ni Lord, ibigay mo na yan sa akin, anak. Dahil alam mong pagkahawak mo yan, sumpa ang hawak mo. Kahit magandang bagay ang hawak mo, pag sinabi ni Lord na bitawan mo at pinanghawakan mo pa rin, sumpa lang yan. Pero pag binitawan mo yan, naku, mauumpisahan ang agos ng pagpapalat biyaya sa iyo. Ngayon ang tanong, ano yung pinapa-offer sa iyo ni Lord na masasaktan ka? Palagay ko po yung asawa ko po. Ay, hindi kasama yan. Huwag mong ihahandog ang asawa mo. Gusto ko nga pong i-apply yung verse ni Abraham. Sinaksak niya ang kanyang anak. Hindi kasama yan. Ang asawa mo, kasama mo talaga yan, iisa na kayo. Amen? Hindi pwedeng ialay yan, exempted yan. Merong ipinaalay sa'yo eh. Actually, ilang taon na. Nasabi sa'yo, bitawan mo yan. Panahon na para bitawan mo. Minsan maganda rin na ma-experience natin na yung binigay natin kay Lord na sacrifice, hindi niya agad binabalik. Alam niyo, maganda yung ganun eh. Kaya lang natin minsan ibibigay, Lord, yan ha, binigay ko na sa'yo. Bahala ka na ngayon, ibabalik mo yan sa akin. Hindi sacrifice ang tawag doon kasi may deadline ka eh. Lord, ang prayer ko, ibabalik nyo sa akin itong isinacrifice kong ito, may interest pa ito. Next month na agad. Aba? I don't think na-consider yan as sacrifice. Because sacrifice is expecting na yan ay sa Diyos na at wala kang iniintay babalik.
Pero ginawa mo pa rin kasi karapat-dapat lamang ang Diyos na buhusan ng mamahaling pabango. Anuman, kaya yan ay isang drum na pabango, hindi pa rin kayang i-compare sa kadakilaan ng Diyos. Kaya wala pong pwedeng sabihin na sayang. Anything na ibinaba mo, ibinuhos mo sa harapan ng Diyos will be considered a worship to Him. Pwede ba? Kung sasamba ka na rin lang, wag na yung barya-barya. Kung magbuburi ka na rin lang, itataas mo ang kamay mo, taas mo na ng taas na taas. Pwede ba wag tayong mag-offer sa Diyos ng barya-barya? I'm not talking about financial only. I'm talking about your life. Our lives. Never. Wag mong iisipin na ang Diyos ay mababa ang value. Because you worship someone that is of high value to you. Kaya kapag nanghinayang ka, naku po, ang aking tithes na 15,000, sayang naman. Ang dami pang mabibili sana nito, pang Christmas party, pamigay ko sa mga TDRO, pamigay ko sa... Ibinigay ko sa Lord, sayang. Sabi mo sa katabi mo, walang sayang kay Lord. Kaya ibigay mo lang, i-offer mo lang, i-worship mo lang si Lord, at yan ay mayroong benepisyo sa iyo. Akala nyo ba tayo, si Lord ang nakikinabang pag pinapurihan natin? Hindi. Tayo ang nakikinabang pag tayo sumamba. Tayo ang nakikinabang pag tumaas ka ng kamay. Again, long life, riches and honor. Ano daw? Riches and honor. Na sumasamba ka na nga lang, dumadaloy pa sa iyo ang long life and riches and honor. Amen? The greater the sacrifice, the greater the value of worship. Pag mas masakit sa dibdib, pag mas may kirot sa iyo, ang tagal ng relasyon, ayaw mong bitawan, pero pinabibitawan ng Diyos, that is worship. May pinapasuko sa iyo si Lord. Pinapabitawan na sa iyo yung Dota mo at yung Mobile Legends mo. Lord, ibebenta ko na po ba yung karakter ko? Ang tagal ko po nitong pinag-ipunan, inalagaan. Ang dami ko na pong nagastos dito, libo-libo na sa karakter ko na to. Sabi ni Lord, hindi mo ibebenta anak, i-delete mo yan. Diretso delete, diretso uninstall. Dahil baka maging sanhi ka pa ng pagka-addict ng iba. Aray. Sabi mo sa katabi mo, aray. Anak, yung boyfriend mo, sa imbis na madala mo sa tama, ikaw ang dinadala sa mali. Mami, 5 years na kami, sayang naman. Sabi ni Lord, hiwalayan mo na. Pili, si Lord o siya? Huwag mong i-apply sa iyo ang hello, love again. Kala mo ganun din yon, mga love story na pwedeng, meron kasi mga kabataan gusto nila, maranasan nila yung love story na naranasan nila. Hello, love again. Baka mangyari dyan, hello, never again. Yung trabaho mo anak, ang laki nga ng sweldo, sabi ni Lord, hindi ka naman maka-attend pag linggo kasi lagi kang may work. Iwan mo na yan kasi malaki ang nawawala sa iyo kapag hindi ka kumakain spiritual food every Sunday. Lord, ang killjoy nyo naman, ang killjoy nyo, minsan lang na... Hindi siya killjoy, tinutulungan niya tayo na ilagay natin sa tamang lugar ang ating pagsamba. Huwag mong sambahin ang Dota mo, ang iyong ML, ang iyong jowa, ang trabaho mo. Huwag mong sambahin ang pamilya mo. Patunayan mo na si Lord talaga ang number one because the greater the sacrifice, the greater the worship. And the greater the worship, the greater the blessings, the greater the favor, and the greater of God's control in your life. Huwag mong mamimiss to. Kaya doon na tayo sa highest level. Third level. When Jesus is affected by your worship. Una, iba ang naapektuhan. Pangalawa, ikaw mismo naapektuhan. Pangatlo, kapag ang Diyos na mismo ang naapektuhan sa pagsamba mo. Ito yung pagsambang hindi barya-barya.
Ito yung pagsambang tunay at galing sa iyong puso. Verse 10 ng Matthew 26, Jesus knew what they were saying, and so He said to them, "Why are you bothering this woman? It is a fine and beautiful thing that she has done for me." Yung ginawa ng babae na tinaasan ng kilay ng mga disipulo kay Jesus, sabi niya, hanga ako sa babaeng ito. May impact kay Jesus ang offering ng babae. Ang sarap kaya na kapag sasamba ka at ang sacrifice mo, pag idinulog mo sa harapan ni Jesus, sasagutin niya sa iyo, "It is a fine and beautiful thing what you have done for me." Ang sarap kaya na sabihin ni Lord, ang sarap ng pagsamba ng aking anak. Aba, ay kikiligin ka. Kapag si Lord ang nagsabing, acceptable sa Kanya ang iyong pagsamba. Wow, Lord, coming from you? Grabe yun. Okay lang kahit magalit ang iba. Okay lang kahit may sakit o kirot sa puso dahil may nawala. Ang mahalaga, napansin ka at natuwa ang Panginoon sa iyo because that is your purpose in life. Buti na lang po, ang praise and worship ay hindi nalilimitahan sa pagkanta, sa pagsayaw o sa pagtugtog. Kasi paano naman yung hindi marunong? Ano nga ba ang tunay na praise and worship? Praise is when we talk about God. And worship is when we talk to God. Lahat ng ginagawa mo at iniisip mo na ay para ito sa Diyos, that is worship. Verse 11 and verse 12. You will always have poor people with you, but you will not always have me. What she did was to pour this perfume on my body to get me ready for burial. Alam na alam ni Mary na si Jesus ay malapit nang mawala, samantalang ang mga disciple, wala pang ka-idea. Hindi nila alam kung ano mangyayari. Kasi kung alam din ng mga disciple, baka sila mismo, dala-dala nila yung kanilang mga pang-alay na pagsamba sa Panginoon Diyos. Pero bakit si Mary lang ang may alam? Dahil si Mary, pinili niyang umupo sa paanan ni Jesus sa kanilang tahanan habang si Martha ay abala sa paghahanda sa kusina. Si Mary rin ang hindi nagsalita noong namatay si Lazaro kundi si Martha, at sinabi ni Martha, kung naparating lang sana kayo ng mas maaga, di sana'y buhay pa ang aming kapatid na si Lazaro. Pero si Mary, he was always faithful sa Panginoon. Ang mga disciple ay clueless sapagkat they were in a position to receive blessing but they were not aware that they can bless the Lord. Alam mo ba na hindi lang ikaw ang ibinebless ng Diyos, you can also bless God. Hello? Malapit na po ako matapos. You can also bless God at may benepisyo ito sa iyo. Psalms 103 verse 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano ang benefits mo pag binebless mo ang Diyos? Pag sumasamba ka sa gitna ng iyong pagsubok. Who forgives all your iniquities? May kapatawaran sa pagsamba. Who heals all your disease? Who redeems your life from destruction? Who crowns you with loving kindness and tender mercies? Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles? Ang sikreto pala ng pagiging bata ng Kristiyano ay dahil sa kanyang pagsamba. Ang sikreto kung bakit gumagaling, may narinig nga po kami, galing kami kahapon sa conference po ng Quezon, JA1 Quezon. Nag-speak po kami ni Pastor Pau. At nag-speak din po doon si Doc Jing. At narinig namin, sa kanila lamang pagsamba, hindi pa nailelehans yung tao, yung bukol na naririto after nilang mag-praise and worship, nawala. Hindi pa nami-minister yon. Pero nung malaman ni Doc Jing, na-discern niya na yung taong ito'y ready na sa pagsamba, buong-buo na ang pananampalataya niya, umaawit pa lamang, hallelujah, nawawala na ang sakit karamdaman, nawawala na ang bukol. Kaya kapag pinaawit ka, awitan mo ang Diyos ng buong puso kasi hindi mo alam kumikilos ang kagalingan sa iyo. Benepisyo ng blessing
the Lord. Kaya nga may kantang, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Holy name. Bakit may ganon? Kasi may benepisyo. At sabi doon, inililigtas ang iyong buhay sa kapahamakan. Pinalilibutan ka, pinuputungan ka ng korona ng kanyang pag-ibig at kabaitan at ng kanyang habag. At ang matindi nito, sinasatisfy ang iyong bunganga, ang iyong bibig ng mga magagandang bagay upang lagi kang bumabata. Kaya pala tumatanda ang tao kapag kinukulang. Hello? Pero kung satisfied ka at pinoprovide ng Diyos lahat sa iyo, babata ka na parang isang agila. In blessing the Lord, laging may expression. Kaya kapag tumataas ang kamay mo, itaas mo na. Kapag umiiyak ka, iiyak mo na yan. Kapag sumisigaw ka, sumigaw ka. Pag lumuluhod ka, lumuhod ka. Umaawit, sumasayaw. Lahat yan ay expression of your worship. Lalo paglabas mo sa lugar na ito at nagiging impact ka sa iba, that is an expression of worship. At dahil ang tindi ng impact kay Jesus ng pagsamba ni Mary. Imagine this Mary as an immoral woman. Pero nalugod siya sa pagsamba. Anong sinabi ni Jesus na verse 13? Now I assure you that wherever this gospel is preached all over the world, what she has done will be told in memory of her. Biglang binigyan ng karangalan ni Jesus. Ibiniles siya, ibiniles din niya. In-honor siya, in-honor din niya. Na magpasa hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin kung paano na sumamba. Pwede ba ang pagsamba mo, wag mong gawing barya-barya, gawin mong legendary. Ang worship mo, make it a legendary worship that everyone will feel and see the presence of God in your life. Pwede ba, kung gusto mo maging legendary person, have a legendary worship to God? Ngayon ang tanong, do you have a story to tell? Anong kwento ng buhay mo? Ang buhay mo mismo ay isang uri ng pagsamba. Pero yung kwento ni Mary is the kwento from generations to come. Gusto mo ba na ang kwento ng buhay mo ay malaman ng next generation mo? Umpisahan mo rin sa legendary worship. Meron pong isang testimony of a legendary worship. In the early 1900s, I will close with this. Pwede ba tayong tumayo? At ngayon pa lamang ilagay na natin ang ating sarili sa spirit ng pagsamba. Because our God, who is majestic, who is loving, who is the Creator, is here. Isang legendary worship ang aking i-share sa inyo. Isang born again na lalaki, may pamilya siya, ang anak niya ay 5, isang lalaki at 4 na babae. Pinagpapala siya, nakabili siya ng napakalaking lupain. After 1 month, yung lupain niya na maraming pananim, nagkaroon ng wildfire. At lahat ng kanyang area, ilang hektarya, ang nasalanta, nawala lahat sa kanya. And in the same year, yung kanyang anak na nag-iisang lalaki niyang anak, sana yun na tagapagmana niya, ay namatay sa isang sakit. And after 2 years, pinadala niya ang kanyang asawa at ang kanyang 4 na anak na babae sa isang bakasyon sa London. Noong panahon yun, wala pang eroplano, puro ship. Sumakay ng ship. Hindi siya kasama kasi siya may trabaho, may negosyo. At habang nasa playground ang kanyang mga anak sa loob ng ship, ang kanya namang asawa ay pumunta sa deck ng coffee para magtsaa. Biglang may malakas na impact na narinig. Bumangga sa isa pang ship. At walang ano-ano sa bilis ng pangyayari,
hindi na nailigtas ng asawa ang 4 na anak. Lumubog kasama ng ship. Pero yung asawa niya nakaligtas. Bakit nakaligtas? To tell the story. At nung binalikan niya at ng kanyang asawa ang shipwreck, pinaglubugan, ang lugar kung saan naranasan ang pinakamalalim at pinakamababang point ng buhay niya. Binanggit ng man of God ang katagang ito. At ang sabi niya ay ganito, even all of me goes down a deep hole. All is well for my soul because you are my all in all. I hope ito'y tumarak sa puso natin. Sabi ng lalaki, kahit mawala lahat, all is well for my soul. Dahil alam ko, maganda ang plano ng Diyos. Bakit? Hindi ako after sa mga ito. You are my all in all. Ikaw ang lahat sa akin. Kapatid, nasa gitna ka man ngayon, on the way ka man ngayon sa deep hole, gusto kong sabihin sa iyo, hanggat may pagsamba ka sa Diyos, at sinasabi mo, you are my all in all, you will be still. You will not be shaken. You will not fall. Because He is our all in all. Ngayon, anong klaseng pabango ang babasagin mo at i-offer sa Diyos? Pipitsugin ba ito ngayon? O something that impacts you? I suggest and recommend, mga kapatid, yung pinakamainam na handog mo ngayon, yung pinakamainam na pagkanta mo ngayon, yung pinakamainam na pagsusumamo mo ngayon sa Diyos, gawin mo na. Ipakita mo sa Kanya that even you go down to a deep hole, all is well for your soul because He is your all in all. Get ready to worship. Get ready to be healed, to be restored, to be redeemed, to be satisfied. Because His presence alone is enough for us. Worship. Ano ang babasagin mo ngayon? Anong ibubuhos mo ngayon? Decide. Worship. Narito ang ating Diyos. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Kung sasamba ka na rin lang, ibigay mo na lahat. Kung aawit ka rin lang, awitan mo na siya ng buo. Kung tataas din lang ang kamay mo, itaas mo na ng todo. Dahil ang sinasamba mo ang pinakamakapangyarihan, pinakadakila, pinakamapagmahal. He deserves your worship. Let your December be a month of worship. Come on, sing.
Thank you, Lord. No one could express how much you deserve. Though we can put all I have is yours, every single breath. Come on, people of God. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Come on, God is searching you deeper to the way things. Come on, worship. Worship like never before. Worship like never before. Sing. I'm coming back. Oh, Jesus. It's all about you. Come on, pour it out. Pour out the perfume. Ibuhos mo ang pabango. Ibuhos mo ang pabango ng pagsamba. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Come on. it's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord. Oh, we worship. We worship. It's all about you. It's all about you, Oh, Jesus. I'm calling back to the heart of worship. oh, we It's worship. all about you. We worship. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the Oh, Jesus. Sunday. Oh, Jesus. It's all about you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. You're looking into my heart. Into my heart. You deserve all the worship, Lord. You're looking into my heart, Worship you. into my heart. Buhos mo ang babango. Buhos mo ang babango. You're looking into Huwag kang manghinayang. my heart. Because He deserves to be worshipped. Kaya rarararararaba. My heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Worship you, Lord. Worship you. You're looking into my heart, into my heart. We worship you. You're looking into my heart, into my heart.
you just express your worship? You just express your worship to the King. You deserve. You deserve. Deserve. You are our all in all. You are our all in all. Oh, you are our all in all. Receive our worship, our praises, Lord, our thanksgiving. Salamat, Panginoon, for this privilege. We love you. We adore you. You are our all in all. Ano man ang daanan namin, Panginoon, you are our all in all. Dumaan man kami sa matitinding pagsubok, you are still our all in all. That's why we will worship you in the beauty of your majesty. It's not our circumstance that will decide our worship. You deserve because you are the King. You are the God. Lord, we offer our lives to you in worship, in adoration of your name. We will never waste our worship again. Salamat ngayong araw na ito na kayo aming nasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At habang kami sumasamba, tinanggap na namin ang kagalingan. Tinanggap na namin ang restoration. Tinanggap na namin ang provision. Because as we bless your holy name, as our soul bless you, Lord God, we are not forgetting the benefits. That's why we receive as well the complete healing and restoration of everything, Lord God. Inialay namin sa inyo aming buhay. Maparangalang kayong lubos sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen.